Papunta kami ng Labuagan. Fast forward ko para mabilis tayo makarating. Papakita ko sa inyo mga guys, yung dito sa amin ay nasurrounding kami ng kabundukan. Nag-joyrides lang kami kasi parang nag-joyrides lang din kasi bumalik din kami ng pagkatapos kong nakuha yung mga importanteng kukunin ko dito sa amin ay bumalik din kami kagad. Tapos makikita nyo mga guys dito sa amin talaga mga dinadaanan pa lang namin nito, pero pagdating dun sa mismong lugar namin ay parang mangko ang style. Kumbaga na surrounding kami ng kabundukan, tapos nandito kami sa gitna. Ganon ang lugar namin, pero nung mga maliliit kami, mahilig kami pumunta dun sa kabundukan, nangunguha ng kape, tapos ibebenta namin. Alam nyo ba yung noon, pagka nakakuha kami ng kape na isang takal lang ba? Alam nyo yung Liberty na takal noon? Pag isang ganon ay 50 centavo. Tapos ipapalit namin ng tinapay. Ganon ang kahirap namin noon. Ang tinapay noon, mahal pa ang pera noon. Kaya yung 50 centavos, maraming tinapay na yon. Ganon kami kaya umiakyat. Medyo sanay ako ng umakyat ng kabundukan. Doon sa Hong Kong, yung mga bundok doon, nakikinabang sila dun sa mga bundok kasi pinaayos nila lahat yung mga bundok. Tapos parang sabik naman kami na umakyat doon, samantalang dito sa Pilipinas kabundukan din naman, pero wala man mag-i-interest na pupunta lang kami ng mga kabundukan kasi yung mga taniman namin noon, yung mga kamag-anak namin sa kabundukan, kasi ang produkto nila ay kape tsaka mga petchay. Dito naman nila tinatanim dito sa may bundok, hindi naman patad, kaya bundok talaga. Kaya tara na guys, panurin nyo hanggang doon. Tapos yung mga bahay dun sa amin ay hanggang dulo ko nakako sana. Tapos ang mga bahay dun sa amin, dahil kabundukan, mga kahoy, kaya yung mga bahay noon ay puro kahoy. Tapos believe ka naman kasi yung mga bubong nila dun sa amin ay yero din. Sa tagal ba naman ay parang kinalawang na, pero matibay. Kaya yun ang kagandahan ng sa kaunang panahon niya, antitibay na yung mga gamit, hindi katulad ngayon na marupok. Kaya tara na guys. Pagdating namin dito, ayan yung sa gitna, Labuagan na yan. Tapos huminto muna kami, nagpahinga muna, kaya take picture muna kasi malapit na, madaling lang. Ito na. Tapos makikita nyo yung mga bahay namin, bahay ng lola namin. Ganito yung mga bahay, nakikita nyo yung mga bahay, puro kahoy.
Pero kailan lang na umuso na yung mga semento na. Ito yung bahay, nakakamiss talaga. Ito yung balay ni Lola. Tapos itong sa baba, tapos yung katabi, mga anak ni Lola. Tapos parang nasa compound lang kami, na tabi-tabi lang kami. Ganun ang ginawa ni lolo namin. Siya talagang nag-decide ng mga bahay ng mga anak niya. Kaya pag nakita niya yung mga may malalaking puro kahoy dyan, anak ng amos. Ganyan kami, punong-puno ng kadamuhan yung bahay ng lola. Tapos hindi na kami pumunta doon sa amin kasi wala naman tao. Kaya umikot lang kami. Tapos bumalik din kami. Ayun yung bahay namin. Ganyan talaga. Marami din na pinagbago. Meron yung ganyan, hindi rin wala din yung parang building na yan nung umalis na ako dyan. Umalis ako, iniwan ko yung lubwagan. Ayan, yun lang ako pumunta ulit dahil nga sabi ko nga may importante akong nilakad, so kailangan talaga yung birthplace mo ay doon mo makukuha yung mga importante sa buhay-buhay natin. Kaya umikot din kami dito kasi para maipakita ko kay Lokong yung mga style ng mga bahay dito. So hindi mo rin makakalimutan yung mga daan dito dahil nga maliit nga lang. Ganito ang itsura ng Lubwagan, Galinga. Meron din college building dito. Dahil nga sa nagsilikas na yung mga tao, hindi na nagagamit. Napunta na sila lahat, napunta na sila lahat doon sa Tabuk. Pero nung mga bata pa kami, ang dami nag-aaral dito, hindi na kailangan pupunta ng Tabuk. Tapos sa area na ito, maraming dayuhan ng puro Ilocano dito sa area na ito. Mga dayuhan. Tapos puno ng tindahan yan. Masaya noon. Ngayon wala na, punta na sila din sa Tabuk. Doon kasi dumami na yung tao doon. Tapos noong una marami dito. Ayan. Pagkatapos namin na pabalik na rin kami. So ngayon balik tayo sa kabundukan na dadaanan.
Finally mga guys, andito na kami sa Tabuk. Pabalik na kami ng Isabela. Ang bilis, di ba? Ang Isabela to Lubwagan, Kalinga ay 4 na oras lang. Kaya maraming salamat sa inyong panonood mga guys. Bye-bye. Hanggang dito na lang. Sa susunod. Maraming salamat.